Alam nyo ba, ang bagong chika, mga kutsero, nahuli sa camera. Namataan. Si FL Lisa at si BP Sara, nag-isnaban. Diyos ko. Agoy. Diyos ko naman talaga. Grabe naman. Oo. Well, I would understand. Maiintindihan ko both sides. Pero panoorin muna natin yung balita. Kasi, namataan Nahuli sa camera Ay, Diyos ko. Eto na. Lumalala, mga kotsero. Okay, panoorin natin. Sa gitna ng tensyon ng mga Duterte at Marcos, nagpansin na naman sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Pero tila malamig sa isa't isa ang bise at si First Lady Liza Araneta Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Nilapitan at bineso ni Pangulong Bongbong Marcos si Vice President Sara Duterte sa una nilang pagkikita. Ano kaya pinag-uusapan itong ang mga dalawang maanghang na patutsada ng mga Duterte kay PBBM. Bagamat saglit lang, nakangiting kinausap ng Pangulo ang bise. Sinubukan namin kunan ng komento si VP Sara, pero hindi siya sumagot sa media. Comment. Kung ang Pangulo at Bise ay nagpansinan, tila malamig sa isa't isa sina VP Sara at First Lady Liza Araneta Marcos. Parehong nakapwesto sa Ito yung awkward moment ng aeroplano sina Duterte at Executive Secretary Lucas Bersamin. Kinamayan sila ni PBBM, pero dumiretso lang ang First Lady. Mas nahalata ang pagdededma nang balikan ni Liza si Bersamin tsaka niyakap at bineso. Pagkatapos, nilagpasan lang ulit ng First Lady si VP Sara na nooy kausap ni Pangulong Marcos. Nauna nang umakyat ng hagdan si Liza at di nagpaalam sa bise. Nangyari yan sa departure ceremony ni PBBM sa Villamor Air Base bago siya tumulak pa Hanoi, Vietnam para sa 2 araw na state visit. Sa kabila ng gusot sa pagitan ni Pangulong Marcos at dating Pangulong Duterte, si Vice President Sara Duterte pa rin ang itinalagang caretaker ng bansa habang nasa Vietnam ang Pangulo. In fairness pero bago natin gawin yan, as usual, tayo muna yung magsha-shoutout sa Sendwave. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. Ireland and Belgium, pwede na kayo magpadala ng yung mga remittances sa Pilipinas. Gamit ang Sendwave, ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, at ilagay nyo pa ang account details nyo dyan. At pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko, at iba't ibang mga pawn shop. At kapag ginamit nyo pa nga yung promo code na Coach Jared, makakuha na karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Nagbabangayan na yung dalawang pamilya, pero parang doon sa dalawa walang nangyayari. Di ba? Yung mga supporters, yung pamilya, nagbabangayan na, nagwawalang hiyaan na sa Facebook, sa YouTube, etc. Pero yung dalawa parang wala lang. In fairness sa kanila, ginawa pang caretaker ng bansa si VP Sara. Tingnan natin. Mananatili si PBBM sa Hanoi hanggang bukas. Kapansin-pansin namang wala sa departure ceremony si House Speaker Martin Romualdez. Wala si Martin. Na First laging time. present kapag nangingibang bansa si Pangulong Marcos. Magkatabi naman sa upuan sina VP Sara at First Lady Liza Araneta Marcos. Kapansin-pansing hindi si VP, parang may stiff neck, di gumagalaw leeg. May stiff neck yarn. Alang galawan. May stiff neck Hindi gumagalaw leeg. Balikan natin. Sorry na. Ayan. Pansin-pansing, hindi sila nagbatian pagdating ng First Lady. Hindi naman na nahagip sa kamera kung nag-usap ba ang dalawa. Parang may stiff neck pareho. Ganyan misis ko pag galit sa akin Yung pag nasa loob kayo sa sakyan. Tapos nag-aaway kayo sa loob ng sasakyan, tapos hindi ka kakausapin, ganyan lang. Stiff neck, kamala. Tuloy natin.
Gayunman, pareho silang special mention sa talumpati ng Pangulo. We must complete this by greeting our First Lady. First Lady Luis Marcos and our Vice President Sarah. Special mention pa rin. Sa state visit ng Pangulo, makikipagpulong siya sa Presidente at Prime Minister ng Vietnam. Haharap din siya sa Filipino community doon. And maritime cooperation will be one of the cornerstones of the strategic partnership which we are going to forge, and that we hope to strengthen this aspect during my visit to promote peace and stability in our region. Ang kulit na itsura nilang dalawa dito eh. Parang ano eh. Oh, walang galawan yung leg. Oh. So, walang galawan ng katawan. Di ba? Grabe sila. Ibang level ang away na itong mga to. Grabe. Matitindi, guys! Obviously, mga kutsero, the battle lines are drawn. This is very, very obvious. This is very, 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 very obvious. Ang mahirap dito, mga kutsero, paano magfa-function ngayon si VP? Di ba? Alam nyo, ang problema kasi dito, hindi, just, inipit ng maigi ng pamilya ni VP si VP. Diyos ko. In fairness, ang nag-aaway lang naman dati, si Martin tsaka si GMA. In-insert na kasi yung sarili niya dun sa away. O di yan. Yan tuloy nangyari. Dapat kasi hindi na niya isinama yung sarili niya. Yan tuloy. Naipit siya lalo. Oh. Tignan nyo ha. Paski nga yung mga politiko eh. Sila namimili na sila ng mga kakampihan. Nagulat nga ako, nandun si Vic Rodriguez sa Davao. Alain nyo yun. Mukhang naghahanda na sa 2025, guys. Ayan, panoorin natin Tila ito. nag-showdown sa rally ang mga Marcos at Duterte nitong weekend. Kapansin-pansin ang pagdalo ng ilang politiko sa magkaiwalay na event. Nasa frontline ng balitang iyan si Gio Robles. Kanino ka? Sa mga Duterte sa Davao City Yan, o mga Marcos sa Quirino Yun, Grandstand? battle lines. Parehong libo-libo ang dumalo sa tapatang rally na yan. Sa Quirino Grandstand sa Maynila, nanguna si Pangulong Bongbong Marcos, kasama niya si First Lady Liza Araneta Marcos at anak nilang si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Ang problema, Habang sa Davao Wait lang, before ko ituloy. Lumayo sila sa branding na pula, no? Hindi na sila nagpupula. Puti na sila ngayon. Ayan, no? Ayan, no? Puro puti, oh. Diba? Lumayo na sila sa branding na pula. Diba, yun, nung kampanya, basta kapag rally ni PBBM, dahil yan, pula or green. Either of the two. Pero ngayon, wala na. Puti na siya. Sama-sama, all colors daw. Anyway. ang problema, Habang sa Davao City, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nanguna, kasama ang mga anak na sina Davao City Mayor Baste Duterte, Davao City Representative Pulong Duterte at Vice President Sara Duterte, na sumaglit din sa Quirino Grandstand. Lumulutang tuloy ang tanong, di na nga ba maitatagong nagkakabitak na ang unity? Oo, matagal nang bitak yan. Spotted na magkasama sa Leaders Forum sa Davao City sina dating House Speaker Pantaleon Alvarez at dating Executive Secretary ni PBBM na si Attorney Vic Rodriguez. Si Alvarez muling nagpasaring kay House Speaker Martin Romualdez na anyay pasimuno ng People's. Alam nyo, mga kutsero, ito lang opinion ko lang naman to. I'm not saying it is a fact. Opinion ko lang naman to. Pero ako hindi ako magtataka kung si Vic Rod may kinalaman sa mga expose na lumalabas recently. Hindi ako magtataka. Pero ano ko lang yun, hindi ko sinasabing ginagawa niya yun. Ang sinasabi ko lang, kung siya ang source nun, hindi ako magtataka. Tuloy natin. Initiative para sa charter change. All indications are pointing at him na siya yung author. Hindi ito nanggagaling Si sa taong Alvarez, bayan. Galing lang ito kay Speaker Romualdez.
Tignan nyo kung gaano kadumi ang politika sa Pilipinas. Etong si Pantaleon Alvarez, kaaway ni VP to eh. Kaaway ni Sara to, si Pantaleon Alvarez. Eto si Pantaleon Alvarez, inahas ni GMA nung siya yung House Speaker. Using the influence of VP Sara. Tapos ngayon, magkakasama sila. Galing. Ang gagaling niya. This proves the point, mga Kojero, no, na sa politika, walang permanent friends, walang permanent enemies, only permanent interests. Yan. Example, si Pantaleon Alvarez. Tuloy natin. Hindi naman kaila sa lahat na itong si Romualdez talagang atat maging Pangulo ng Pilipinas. Sa isa namang Yan, bagong panayam kay Attorney Vic Rodriguez, giniit niyang imposibleng walang kumukumpas sa pagkalap ng mga perma. The House will not move on its own. Yun, no? Hindi gagalaw yung Vic mga yan na Rodriguez. walang utos. Hindi gagalaw yung mga yan nang walang kumukumpas. Kung may dapat daw pumigil dito, walang iba yan kundi ang kasalukuyang Pangulo. Todo naman ang suporta ni House Speaker Romualdez sa kanyang pinsang si PBBM. Dumalo siya sa bagong Pilipinas kick-off rally. Nauna nang itinanggi ni Romualdez na siya ang nasa likod ng People's Initiative. Nasa Quirino Grandstand din ang dating House Speaker at ngayoy Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Tumabi pa talaga kay BBM. Medyo tikal tayo dyan, ma'am. Ay, nako. Alam nyo, ulitin ko lang ha. Ang totoo magkaaway, itong dalawa. Yan, dalawang yan. Pareho pa sila nakaitim. Itim ba yan? O, ito pala purple pala kay GMA. Ito yung totoong magkaaway dyan. Yan, dalawang yan. Pero for some reason, yun nga, dahil si VP, in-insert niya yung sarili niya sa away nung dalawa, o dinadamay silang lahat ngayon. Ibang level. Ibang level ang will to political survival ni Aling Maliit. Tuloy natin to. Dami ko na agad na comment. Katabi pa siya ni Pangulong Marcos. Sa kabila yan ng pagiging kilalang kaalyado ng mga Duterte si Arroyo na tutol sa investigasyon ng International Criminal Court at minsang isinangkot sa umano'y planong pagpapatalsik kay Romualdez. Bukod sa kanila, present din sa bagong Pilipinas ang mga senador na sina Jinggoy Estrada, Bong Revilla at Tito Lapid. Dalawang senador naman ang naispatan sa Davao City Rally, si Senator Bongo at ang ate mismo ni PBBM na si Senator Amy Marcos. Tingin naman ni Dennis Coronacion, isang political analyst, tila namamangka pa sa dalawang ilog ang mga politiko. Parang paresadong pumili yung mga political figures natin. Most of them are close to both political leaders. I'm referring to President Marcos Jr. and VP Sara Duterte. So parang napipilitan silang mamili between two sides. Malinaw anyang lamat sa magkabilang panig. Gayunman, hindi pa huli ang lahat para ayusin ito. Pero nakadepende raw yan sa interes ng mga politiko. Yun. Totoo talaga yun. Nakadepende talaga sa interes nilang lahat yan. Di ba? Ang dumi ng politika sa Pilipinas, mga Kojero, ibang level. Ibang level, mga in fact, mga Kojero, makuwento ko lang Robin Padilla, kanino kaya? Matik yan, kay Sara yan, Matik. Matik yan. Walang yan, wala nang pag-uusapan dyan. So, yun. Nakaka-disappoint na it happened way too early. Ang sobrang aga, mga Kojero, nang ginanap na ng galawang kasi nila. Hindi man lang sila nag-intay ng mga 2026, 2025, ganon, pagkatapos ng midterm elections. Sa kanila inumpisahan to. Para fresh. Kasi maagang mapapanis to, guys. Maagang mapapanis to. Maniwala kayo. At ewan ko lang kung paano nila i-sustain yung momentum nito. 2024 pa lang. Kailan ang next elections? 2028. Paano masusustain ang galit ng tao ng 4 na taon? Hirap nun, guys.
So anong gagawin nila? Yung mga vloggers ng mga Duterte, araw-araw sasalsalin yung issue ng drugs? Paano? Paano? Paano gagawin? Paano gagawin 'yun? 'Di ba? Alam nyo yung sinasabi nila tungkol sa PI, excuse na lang 'yan eh. I don't even think it's the issue anymore. Hindi na 'yun ang issue, yung PI. Although ako, alam niyo yung sa mga regular din sa channel ko. By the way, napakarami natin ngayon. This has been a long time since umabot tayo ng 2,000. It's been a while. So medyo marami tayo today at maraming salamat diyan. Oo. Pero kung bagong bisita kayo dito, mga kotsero, lalo sa mga bisita pala, yung mga bagong salta ba? Alam nyo na yung posisyon ko dyan sa PI na yan. PI talaga yung PI na yan. Di ako agree dyan. At kahit pilitin nyo akong mag-agree dyan, di nyo ako mapipilit. Promise. Kasi ang dumi ng pagkakagawa ni Martin Romualdez tsaka ng mga kongresista dyan. Promise talaga. Pero so hindi nyo ako mapapa-agree dyan. Ang pangit lang kasi, ginagawa siyang dahilan, ginagawa siyang excuse para magkagulo ang bansa. And it's not supposed to be the case. Kawawa naman tayong mga ordinaryong Pilipino. Kawawa naman tayong mga ordinaryong Pilipino, nagiging biktima tayo ng sarili nating mga politiko. Diba? Tulad yan. Ang issue pala nila is People's Initiative. Ba't tayo napunta sa drugs? Ba't tayo napunta dun sa lazy? Diba? Wala namang connection yun sa People's Initiative. Pero, ginagamit nila yung People's Initiative para magmukhang gahaman sa kapangyarihan etong administrasyon na to. Kasi wala naman silang proof eh. Wala silang proof na na merong, at least sa Marcos side. I'm not talking about the Romualdezes. At least sa person ni PBBM, wala kang makikita na gusto niyang mag-extend ng termino. And even he himself, sinabi niya, open ako sa term extension, pero parang wag muna today. Wag muna now. Kasi ang uunahin, at mga kotsero, I've been saying this since day one. Ang dapat talagang unahin is yung economic provisions. Dahil yun ang pinakamalapit sa tiyan nating lahat. Yun ang pinakamalapit sa tiyan nating lahat, mga kotsero. So, sa akin lang, as far as PBBM is concerned, walang issue, walang problema. At naka-align ako sa gusto ni PBBM dito. Economic provisions lang, wag na natin pakialaman yung iba. Ang problema lang kasi, hindi ko alam kung saan dinala ng mga Duterte yung kwentuhan eh. Kung saan kasi dinala yung kwentuhan. Diba? Kung kontra kayo sa People's Initiative, kontrahin nyo yung People's Initiative. Tapos i-bring up nyo yung issue na bangag ang ating presidente. Oh my goodness, anong kabalbala naman yun? Mamaya yan. Diyos ko, mamaya yan talaga. Gigil ako dyan kagabi pa. Ito muna. So, yun. Wala namang problema eh. Questionin ni People's Initiative, walang problema. Kasi alam nyo kung bakit? Kapag kasi kinwestiyon nila yung People's Initiative lang, kung yun lang, mag-a-align sila kay PBBM. Bakit? Yun lang din ayaw din ni PBBM sa People's Initiative eh. O paano yan? Ayaw ni PBBM sa People's Initiative. Ayaw nila Duterte sa People's Initiative. Ayaw din nila kay PBBM. So paano? Di gagawa sila ng iba pang issue. Ganun lang kasimple yun. Kung tutuusin, magka-align sila ng gusto. Pareho lang sila ng gusto ni PBBM. Pero dahil ayaw nilang
umalign o ayaw nilang makiisa kay PBBM, magdadagdag sila ng ibang issue. St. George, wag daw kalimutan ng 51 billion. O na, hindi talaga nakakalimutan yung 51 billion na yan. Ano na ba nangyari dyan? Bakit ba hindi sinagot yan kahapon? Ang sabi, chumichismis lang daw, naninira lang daw. Naman, 51 billion sa isang distrito lang ng Davao City. Imagine, sa sobrang laki ng Davao City, nahahati siya sa 3 distrito. Pero ang nakakuha ng 51 billion ay isang distrito lang. Saan kayo nakakita? Diba? Saan kayo nakakita? 51 billion sa isang distrito lang. Isang distrito. Doon sa isang live stream natin, ilan lang daw ang estimated population ng first district? Nasa 500,000? Nasa 500,000? Oh, paano na? Diyos ko. Kung ang pag-uusapan natin, yung buong region ng Davao, marami yun. Okay lang, siguro posible yung 51 billion. Kung buong region ng Davao. Davao del Norte, Davao Oriental, Davao del Sur. Tatlong lugar yun. Hindi First district lang ng Davao City. Diyos ko. So, saan tayo lulugar, guys? Okay, yun nga ang problema, Hercules Pandemic pa yung 51 billion. Alam nyo ba kung saan nakuha yung 51 billion sa DPWH? May construction ba nung pandemic? Di ba limited nga ang construction din nun? DPWH yun. O halimbawa, sige sabihin na natin, yung pera ng DPWH pinanggamit sa ayuda. Di technical malversation yun. Bakit nyo ginamit sa ibang paraan yung pera? Pang construction yan. Diba? So yun. Maraming issue talaga yung itong nangyari na to. Maraming issue dito. Hindi lang to iisang... Ang problema pa nga dito, yan. May chismisan pa na. May chismis pa na hindi nagpapansinan, etc. Pero alam nyo, this will come to a head soon. Ibig sabihin, magkakabanggaan to soon. Lalong na sa 2025 election. Kung mainit ang 2022, expect na mas mainit ang 2025. Expect nyo na yan. Expect nyo na yan. This will be a battle between hindi ko sasabihin na the Marcos group, and ang hirap pa rin ng Marcos group kasi yung Marcos group kasi si Senator Amy nasa Duterte group ano bang tatawag natin dito? Magiging hidwaan to sa gitna ng bagong Pilipinas, tsaka hakbang ng maisog. Hakbang ba yun? Hakbang ba na maisog yung nakasulat kanina? Wait. Parang hakbang yata na maisog yun Tama, hakbang ng maisog. Yun. Yan. So, yun ang magiging banggaan dito sa 2025. Ewan ko lang kung ano magiging resulta nitong banggaan na to. Kasi, hakbang ng matapang. Okay. Sige. So, yun pa rin ang sasakyan nila, na matapang ang mga sumusunod sa Duterte, Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page. Okay? Pa-follow tayo dyan. Coach Jared na pangalan. And I'll see all of you in our next live stream. Alright? So, bye everyone. See you tomorrow. Bye!